Bata pa lamang ako, nasa dugo ko na yata ang tumulong sa kapwa. Sa murang edad na 15, nahalal na ako bilang SK chairman ng Barangay San Francisco. Noon pa may mulat na sa kalagayan ng aking bayan. Naging volunteer ako sa mga programa ng eskwelahan at simbahan na tumutulong, nagtuturo at nagbibigay inspirasyon sa mga nangangailangan. Pinagbuti ko ang aking pag-aaral at nagtapos ng may distinksyon sa Ateneo de Manila University, sa Asian Institute of Management at sa UPNCPAG sa tulong, gabay at inspirasyon ng aking mga magulang. Namuhay ako bilang isang simple at produktibong mamamayan. Ngunit isang araw, nakita ko na kailangan ng pagbabago. Naisip ko, ang halal ng tao ay hindi lang dapat nakaupo sa pwesto. Dapat may direktang pakikialam, pakikibahagi, at lalo't higit pananagutan sa tao. Nagsimula ako sa lungsod ng San Pablo. Nahalal bilang primera konsehala ng lungsod. At hindi nagtagal, nabigyan ng pagkakataon sa Kongreso. Ang tiwalang ito ang siya namang binabalik ko sa taong bayan. Kaya nga't Lunes hanggang Miyerkules, dedikado ang pagsipot at pagtatrabaho ko sa Kongreso. Huwebes hanggang Sabado naman, umiikot ako at binabantayan ang mga proyekto sa distrito. At Linggo, alam niyo naman, kahit sino, welcome sa bahay ko. Oo, ang lahat ng ito ay dahil ginusto ko ng pagbabago. Isa po ako sa mga naging scholar niya at sa kasulukuyan po ay nakatapos po ako ng pag-aaral sa tulong po ng ating mahal na congresswoman. Isa lamang siya sa 5,000 na pag-aral sa pamamagitan ng scholarship na ipinagkaloob ni Ivy. Naniniwala si Ivy na ang edukasyon ay may malaking maitutulong sa pagbabago para sa mga tao. Kaya bukod sa edukasyon sa eskwela, sinisigurado niya na may pag-angat sa kaalaman ang bawat isa. Isa na po akong ganap na guro dahil po sa kanya. Kaya po, malaki po yung pasasalamat ko sa kanya po. Kami po talaga nagsimula lang sa maliit na gawaan. Ano nga po kami, nagbuo kami ng isang samahan ng magchichinelas. Lumapit po kami sa kanya na humingi po kami ng tulong. Kami nagpapasalamat sa kanya at malaking bagay po na kami nabigyan niya ng puhunan. Dahil alam ni Ivy na hindi sapat ang trabaho para sa lahat o kaya na may hindi lahat ay kwalipikado para maging empleyado, sinusuportahan niya ang mga pangangailangan para sa puhunan at iba pang tulong pangkabuhayan ng mga nagsisikap at nangangailangan. Ako isang barangay kagawad. Nung nalaman ko na nagkaroon siya ng job fair, ginawa ko sa barangay, nag-house to house ako para ipaalam sa kanila ang kanyang programa. Isa pong napakalaking tulong ang isinagawang job fair ni Congresswoman sapagkat nakatulong po ito sa aming pamayanan. May butas kasi ang puso niya. Tapos, medyo nahirapan kami nung wala kaming panggastos. Sinabi sa akin ng doktor na kung maaari, maoperahan na siya. Kaya naisipan namin na lumapit kay Congresswoman. Awa naman ng Diyos, mabilis ang response niya. Tinulungan niya kami kagad. Isa siya at marami pang iba ang natulungan ng aktibo at mabilis na pagtugon ni Ivy sa mga nangangailangan. Halos 100,000 tao na ang nadugtungan ang buhay sa tulong ng mga programang pangkalusugan ni Ivy.
Halos linggo-linggo po ay meron po kami mga medical mission. Lahat po ng mga may hirap na lumalapit po sa akin, may mga sakit, namamatayan po yung nilalapit ko po sa kanya at yun po agad po niyang tinutulungan. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil sa kanya nadugtungan ang buhay ko. Naniniwala si Ivy na ang progreso at pag-unlad ng distrito ay magagawa sa pamamagitan ng maayos na kalakalan sa tulong ng mabilis na transportasyon. Ang pag-unlad ay dalisay kung ang kalye ay maayos at ang pagdaan sa mga ito ay matiwasay. Kaya naman bukod sa pork barrel ng distrito, nagsikap pa si Ivy na manghingi sa nasyonal na pamahalaan ng dagdag na pondo. Ito ang naging dahilan ng pagpapaaspalto ng hindi na mabilang na mga kalsada sa distrito. Sa kanyang panunungkulan, humigit-kumulang ay mga 130 kilometro ang kanyang napaayos na kalsada, national, provincial, and barangay roads. Nakapagpaayos din po kami ng humigit-kumulang na 6,000 linear meter na flood control. Yun po yung mga line canals. And then, meron pa po na pagawa siya mga 84 na school buildings. Sa mga naitulong po ni Congresswoman sa aking barangay, naroon po yung pagpapagawa ng mga deep well na nangangailangan po sa akin, yung pong malalayong na hindi abot po ng nawasa, ay kanya pong natutugunan. Awa po naman ng Diyos ay naibibigay ni Congresswoman. Hindi po kami napapahiya sa kanya. Pinahahalagahan ni Ivy ang mga likas na yaman ng bayan. Batid niya na ang Laguna ay hinubog kasama ng mga tandang tulad ng Banahaw at Cristobal. Kaya nga't ginagawa niya ang lahat ng hakbang upang ito at ang buong kapaligiran ay mapangalagaan. Ngunit pilit iniintriga si Ivy ng mga kalaban. Inaakusahan nila na dahil sa batas ni Ivy ay papatagin ang lupa, puputulin ang puno at magpapatayo ng golf course. Ang lahat ng ito ay pawang kasinungalingan. Ang sabi ni Ivy, maglatag ng ebidensya at kung mapapatunayan, dagli siyang magbibitiw sa kanyang tungkulin. Ganito kataas ang kumpiyansa ni Ivy na ang kanyang batas ay sa inang kalikasan. Ang bawat isa ay mahalaga. Yan ang paniniwala ni Ivy na ang buhay ay maging maalwan at kaaya-aya sa bawat isa. Lahat po na halos ng buong distrito ay nabigyan niya ng tulong na pagkalooban niya po ng isang truck na compactor para sa basura namin para mahakot yung aming basura. Kaya ito po isang malaking bagay para yung basura namin hindi kumakalat sa aming barangay.